Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your request be made known unto God. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Panginoon ko, sa gabing ito. Inyo pong pagpalain, Panginoon ko, ang aming pakikinig ng iyong salita. Nawa, Panginoon ko, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon ko, siya manguna. Lord, sa akin at sa aking mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong kahabagan sa amin. Ito pong sabot dalangin. Pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Amen. Maupo na po tayo. So ako po ay nagpapasalamat. Una po sa pribileyo na binibigay sa amin bilang Acts preachers. At nawa, Panginoon ko, ay maging pagpapala po kami. Bawat isa sa amin, sa aming beloved tate at sa inyo. So, makikita natin dito yung ating binasa. Ito yung instruction ni Paul, ni Apostle Paul sa Philippian believers during his time. Kilala naman po natin si Paul, di po ba, na siya ay maraming dinanas na persecutions. At hindi lang po siya isang beses nakulong, no? Maraming beses po siya. So makikita natin sa kabila nun, na hindi natin nakita sa kanya ang nag-worry o nagkaroon ng anxiety. So, yun yung sinasabi ng ating verse. Kaya, yun ang instruction niya sa atin, sa ating kapanahunan ngayon. So, dahilan, lalo na sa ating kapanahunan ngayon, lalo na sa mga kabataan, makikita natin ang mga kabataan ay ibang klase. No? Dahil sa edad nila, na murang edad nila na yun, ay dumadana sila ng anxiety. Imagine, di ba? Kaya makikita natin na marami nagsusuicide. So, ibang-iba ang ating panahon ngayon. Ano? Meron nga akong ni-research patungkol sa mga tao na nakakaranas ng anxiety. Ito po yun. According to global statistics, women experience higher level of worry and anxiety than men. So iniisip ko pa lang yan kasi matagal ko na alam yan kasi nung bago pa lang ako mag-asawa, naranasan ko yan mismo sa asawa ko. So, wala naman yung kanyang kapatid, ano? So, ayan. So, kasi mayroong mga pagkakataon, yung hindi pa dumadating, pinoproblema na. Doon ako naiinis di ba? Yung, alam mo yung malayo pa, iisipin mo na, sabihin, paano yung mga ganon? So, napatunayan ko na babae talaga. Ang karamihan na mas marami kaysa lalaki. Di ba? Kasi tayo, mga lalaki, palibasa, lang tayo basta't binigay natin yung pera natin, bahala na siya. Ay, kulang. O, di ba? So, makikita natin, sa US, about 23% of women and 14% of men report anxiety issues. Ayun yan. So, mas makikita natin, more than half, 50%. Ganon. And even here in the Philippines, a study among senior high school students showed that 46.9% of female students experience anxiety. Biruin mo yan. Compared to 27.6% of male students. So, ayan yung ebidensya, na mas maraming mga kababaihan ang dumadanas ng anxiety. Mag-uumpisa yan sa worry. Di ba? Ang worry, papasok yan sa isip mo, kung ano yung iisipin mo, and then kapag lumala, di ba, naging severe na, magiging anxiety. Yun na doon na magkaroon ng effect sa ating emotion at sa ating physical kalusugan. Di ba? So, kaya maganda tong text na to, pagkat yun ang pakay, di ba, ng mensaheng ito. So tonight, I would like to share with you
my short exhortation, which I entitled, Why Worry When You Can Pray? So, ayan po yan. 3 bagay lang po ang aking nais na ibigay sa inyo. Una, worry solves nothing, but prayer changes everything. So, ayan po yung una. Worry solves nothing, but prayer changes everything. In Matthew 6:27, sinabi, which of you by taking thought can add 1 cubit into his stature? Basahin natin sa Tagalog, ano? Ito mismo ang sinasabi ng Panginoon, mismong Panginoon nagsalita dito. Sino sa inyo sa pamamagitan ng pag-iisip ang makakapagdaragdag ng isang siko or 1 inch sa kanyang tangkad? So, ang labo, di ba? So, ibig sabihin, parang sinasabi ng Panginoon dito na walang mangyayari kahit isipin mo ng isipin yan. Kahit na magdamag kang hindi matulog at isipin mo yan. Hindi madadagdagan ang iyong taas. Di ba? Ba kung nadadagdagan ng taas sa pag-iisip, edi sana wala nang pandak sa atin. Di ba? Kasi wala eh. Yun ang sinabi ng Panginoon. Walang mangyayari. Kaya yun ang sinabi ng Panginoon. Kasi ang tao, likas sa atin, ang mag-alala, 'di ba? Kahit sa ating mga mananampalataya. Pansinin niyo, 'di ba kanino ba sinasabi ni Apostle Paul yung Philippians 4:6? Sa mga unbelievers ba? Hindi. Yung Philippian believers, 'di ba? So ibig sabihin, hindi tayo exempted. Yun yung reminder sa atin. No, malaking possibility na tayo rin ay magkaroon ng anxiety. Di po ba? Hindi po nakakagulat yun. So, magulat tayo kapag yung mga unsaved, di ba? Parang normal lang sa buhay nila. Sa atin hindi eh. Meron tayong Bible, meron tayong pastor na nagpipreach, lagi tayo nakikinig, di ba? Lagi tayo nagpipray. Kapag ka ba naman nagpatalo ka pa sa anxiety, di ba? Laking katanungan na nun. So, ayan. Ayun yung una. So, isa pang magandang pangyayari dito, no? Nakita ko na yung last election, di ba? Ito, magandang example ating beloved tate. So, right after nung result, di ba, nagkaroon ng result, excited tayo lahat, di ba? Then, suddenly, unti-unti parang di ba? Napapagod na tayo. The more na nadi-discourage tayo, napipil natin yung pagod na ganun eh. Kasi yun ang pampawala ng pagod natin. Kapag alam natin, na-expect natin lahat na, halo na yan sa atin na yan. Yun ang nagpapawala ng pagod sa atin eh. Pero hindi, di ba? So, kung tayong lahat, nalungkot, halo-halo na yun, nalungkot, di ba? Nagalit, halo-halong emosyon na yan. Di ba? So, lalo pa, tingnan mo ang ating beloved tate. Kinukwento niya sa atin, di ba? So, instead na siya ay mag-isip kung ano ba talaga ang nangyari, kung bakit ba ganon. Kasi pagka paulit-ulit mong gagawin yun, di ba? Ang sakit sa ulo nun. Lahat maapektuhan sa kanya. Pero sinabi niya, ano ginawa niya? Lumuhod siya rito sa ating altar. Di ba? Nagpatuloy siya as if na walang nangyari. Tuloy pa rin. Di ba? Kasi alam natin naman na hindi priority ng ating beloved tate ang pagsaserve sa bilang congressman. Kasi yun lang ay part ng kanyang ministry. Di ba? Yun ang magandang example na ginawa ng ating beloved tate dito. Di ba? So, sa atin, di ba? Kung iba-iba lang yan. Di ba? Sabi nga niya, maraming mga politician na nagpapatiwakal. Di ba? Sa kabila ng sila ay natalo. Ngaari, di ba? Merong ganun. O di ba? Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi naman tayo magtataka kung sila ay basta politician lang at hindi mananampalataya. Di ba? So, yun yan. So, yun ang una, no, na aking gustong ibahagi. Worry solves nothing, but prayer changes everything. Nung mismo, no, na
na pagkatapos na alam na natin lahat ng resulta, pumasok na lang sa isip ko yung Romans 8:28 eh. Yun yung all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So it only means that God has a better plan for His children. God has a better plan for our beloved tate. Di po ba? So, patuloy po natin ipanalangin yan kung yung mga susunod. No? Actually, lagi tayo nakaabang sa kung ano yung mga nangyayari na, kung ano yung balita, yung mga ganon. Diba? Gusto ko talaga yun, yung ating kalaban. Gusto ko talaga yun lang. Totoo yan. So, lahat tayo, isa lang ang nararamdaman. So, ayan. Ayun po yung una. And secondly, don't let excessive worry consume us. Don't let excessive worry consume us. In 1 Peter 5:7, ito yung favorite verse, ating beloved tate. Casting all your care upon Him, for He careth for you. So, excessive worry doesn't just affect our mind. It can also affect our physical health. So, ayan na yan. Ito na yung anxiety. Diba? So, meron din akong nabasa sa social media, no, habang ako yung nagbabrowse. So, nadaanan ko yung mga epekto ng anxiety sa ating pangatawan. Babasahin ko lang po, no. Ang sobrang lungkot ay nagdudulot ng paghina ng baga at ng immune system. So, hindi ako doktor, pero yan yung nabasa ko. And ang stress ay nagpapahina ng puso at utak. Yan, parang totoo yan. At ang takot ay nagpapahina ng kidney. Ang sobrang pag-alala o anxiety ay nagpapahina ng tiyan. Ito ay maaari magdulot ng gastrointestinal issues tulad ng acid reflux, mananakit ng tiyan, o irritable bowel syndrome. At ang sobrang galit ay nakakaapekto sa liver function. So yan po ang mga bagay na masamang epekto ng ating negative emotion. Negative emotion kasi mayroong positive, So ayun yun, yung negative ay yung mga bagay na nakakasama sa ating kalusugan. So maganda yung sinabi ng ating beloved tate na napakinggan ko, that only the Lord Jesus can give us emotional stability. So kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo manood ng mga di ba, yung mga drama. Kaya humihina siguro yung ating masyado tayo mahilig mag-emote. Di ba? Gustong-gusto natin yun kaya tuwan-tuwa naman yung mga ibang yung mga Korea na ibenta sa atin yung mga ganun Tuwan-tuwa tayo ron So, ayan. So, in Proverbs 3, verses 5-6, sinabi rito, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. So, yun ang mga verses na dapat lang natin i-apply. Every time na tayo ay mayroong bagay na hindi maintindihan, tayo ay nadi-discourage, di ba? Hindi na para tayo ay mag-worry, isipin natin na isipin niya na wala namang solusyon, di ba? Walang mangyayari. So, let us not spend even a single minute worrying. Instead, let us spend more time praying. So, yan po yun. Pangalawa, don't let excessive worry consume us. And lastly, stay in constant communication with God through prayers. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:17, di ba? Pray without ceasing. Manatiling palaging nakipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. So, pinaliwanag niya ating beloved tate, kung anong ibig sabihin ng pray without ceasing. Ibig sabihin lang yan, we should always be in a prayer mode. Di ba? Natandaan niyo yun? So, kasi bakit? Ang ating Panginoon laging available yan Wala siyang oras na hindi mo pwedeng tawagan na kagaya ng tao. Di ba? Ay, mamaya ka na tumawag.
meron akong ginagawa eh. Di ba? Ang Panginoon, hindi. Kahit sabay-sabay tayo manalangin, isa-isa tayo narinig niya at the same time. Di ba? Ang galing ng Panginoon. Kaya we can trust Him. Di ba? Ibibigay natin talaga ang ating tiwala sa Kanya. Hindi siya limited. Di ba? Hindi siya, wala siyang, kumbaga, kahit ilan tayo, kahit buong mundo, magsabay-sabay tumawag sa Kanya, mga tao, di ba? Walang problema doon. So, ayan. We should always be in a prayerful mode because God is always available at any time, at any moment, we can talk to Him at all times. So, sapagkat ang Panginoon ay nakikita, nakikinig sa bawat panalangin ng mananampalataya. Sinabi nga sa James 5:16, the effectual fervent prayer of the righteous man availeth much. So, meron lang akong gusto i-share sa inyo, no? Mula kay John MacArthur. So, ayan. Maganda kasi itong mga sinabi niya, no, about prayers. Sinabi niya, for Christians, prayer is like breathing. You don't have to think to breathe because the atmosphere exerts pressure on your lungs and forces you to breathe. That's why it is more difficult to hold your breath than it is to breathe. Tama, di ba? Similarly, when you're born into the family of God, you enter into a spiritual atmosphere wherein God's presence and grace exert pressure or influence on your life. Prayer is the normal response to that pressure. As believers, we all have entered the divine atmosphere to breathe the air of prayer. Only then can we survive in the darkness of this world. So, napakaganda, di ba? Ibig niya sabihin na bilang mga mananampalataya, hindi tayo maaring mabuhay ng hindi mananalangin. Ganun lang po yan, di ba? Kumbaga, ibig sabihin nun na tayo ay total dependent, di ba, sa ating Panginoon. Sapagkat kung hindi ka mananalangin, ba ibig sabihin, hindi mo siya kailangan. Ganun lang ang ibig sabihin nun, di ba? Hindi mo siya kailangan. Hindi mo kailangan ng tulong niya. Kaya, wala reason para manalangin ka. Pero, niniwala ako tayo bilang mananampalataya, kailangan natin na unsafe man. Lalo na, di ba? Lahat ng tao kailangan siya. Kaya nga nagpapatuloy tayo na ibahagi ang kanyang salita. Di ba? Sapagkat ayaw natin na tayo lang ang maligtas. So, ayan po yan. Ano? God wants us to come to Him continually with all of our needs, whatever it might be. No, hindi siya mauubusan ng kabibigay sa atin. Ano man yan, hindi nauubusan ng Panginoon. Ganyan siya kayaman, di ba? So, we should stay in constant communication with God through prayer. So, now, in conclusion, don't let worry control our lives. Worry can solve anything. Worry cannot solve anything, but prayer can change everything. So, in Proverbs 3:5, basahin ko ulit, trust in the Lord with all thine heart. Yun, laging and lean not unto thine own understanding. So, applicable yan, yung nakaraang eleksyon. Talagang di natin maunawaan, pero yun sinabi ng salita ng Diyos. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Bahala na siya. Kung ano man, kung saan man direksyon tayo, di ba? Wala pong ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoon. Sabi nga sa Psalms 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. No? So, yan. So, marami pong salamat sa inyo at sa pagkakataong ito. God bless you po.